Kaibigan uli, and have a blessed day po sa ating lahat. Ingat po palagi tayo sa trabaho natin at lagi po nating tandaan yung ating pong pagto-turnover sa mga palitan po natin, endorsement, lahat po huwag natin kakalimutan yan para po at least less na less po tayo sa ating mga negligence. Okay, ang topic po natin ngayon, bibigyan natin kasagutan. Isa nating follower na nagtatanong, ito'y marami sigurado din na namang makaka-relate. Kasi ang tanong po niya is ito, good day sir, ano ba dapat gawin yung ayaw sumunod o nilabag yung rules and policy ng client? Tapos reason nila, client sila. Inilalabas o pinapalabas na arrogant kami, samantalang maayos naman ang approach namin. Salamat po. So ang tanong niya, i-emphasize nating maigi, may isang client. May client sila na siya mismo yung lawbreaker. Parang siya pa yung nagbabayol eh. Tapos, papalabasin, arrogante yung guard, samantalang maayos naman mag-approach. Lahat naman ng security guard, hindi naman mga arrogante. Kadalasan, binabalik lang. Okay, so duman tayo sa client. Tandaan po natin ang client, isang malaking aspeto po yan sa ating, sa industriya ng economy natin. Kasi bakit? Kapag walang client dyan sa ating pinapasukan o binabantayan natin o minamanage natin, ano pang magiging silbi ng kumpanya natin pinaglilingkuran? So magsasarado yan. Kaya nga namamayagpag yan dahil sa client, sa mga customer. Client, customer, visitors, lahat. Kaya napakahalaga po nila para sa mga negosyante. At higit din pong napakahalaga sa ating mga security personnel. So dapat muna natin, timbangin po muna natin. Unahin natin yung ano ba yung importante ng client. Tsaka natin anuhin yung sagot na to. Dapat maintindihan po natin mga security personnel yan ng mga client, napakahalaga sa atin yan. Kaya tayo hinire ng company because of their clients. Para yung trabaho, yung bigat, iaatang sa atin, tayo yung magdada, kaya tayo binabayaran. Kung baga yung burden na supposed to be sa kanila, sa atin mapupunta, ganun talaga, yun yung trabaho natin. Kaya sabi mo palagi sa amin mga subordinated na pag maraming pasaway na client, magpapasalamat tayo. So tingnan natin yung positive side ng ginagawa nilang talaga namang mali. Kasi may trabaho tayo. Sobrang kukulit ang mga tao, dagdag tayo ng security personnel. So may di ba? Kung puro sobrang babait na nga ng mga customer natin, client natin, hindi na kailangan ng security. Kasi well-disciplined sila eh. Hindi natin sinasabi kasi nangyayari po talaga. Kaya nga na-create ang mga security personnel dahil dito. Di ba? Okay. So ngayon, dapat intindihin po natin para maramdaman natin na kapag nangyayari sa ganyan, client to, mahalaga to sa amin. So, iingatan natin despite na ganun sila. Normal yan eh. Hindi natin masisiro talaga yung mga client na ganyan. Hindi natin ma-blame yan. Lalo't kung iyan ay may-ari ng company, may-ari ng unit, kung nasa konto kayo, ang laki-laki ng unit. May mga, pero not all the time naman ganyan ang mga meron sa buhay. Nadadalala, siguro may dahilan din bakit hindi naman talaga ganyan palayan. Maring mainit lang ang ulo, maring nalugi sa negosyo, mga ganon. So may mga problema din, parang din tayo, di ba, minsan hindi naman ugali natin talaga lagi nagagalit or what, pero dala lang yung mga problema or something na medyo hindi natin na-handle, nai-stress tayo, kaya nagkakagan yung attitude natin, di ba? So ang gagawin lang po natin sa mga client na ganyan, tanggapin talaga natin. Dapat i-challenge natin yung sarili natin, paano natin i-handle sila na hindi mako-compromise yung trabaho natin. Maring maganda yung approach natin, but along the way, hindi natin sinasabi po, yung nagtatanong na talagang baka naging arrogante kayo, kailangan po maximum tolerance. Kung sakaling kung ano yung ginawa mo nung siya hindi pagalit at in-implement mo yung rules, nagalit siya, dapat the same pa din. Huwag tayong masyadong aangat ang boses sa kanila, magme-make face tayo, body language natin iba, so magkakaproblema po tayo doon. Kaya po pinakamaganda po natin gawin dyan, unang-una po is intindihin na lang natin si client. Pangalawa po, kung ano yung rules na ipinapatupad natin, dapat nila yung sasabi, dapat lagi silang may option. Huwag yung hindi po pwede. Kailangan ipakita sa kanila, despite na talagang hindi pwede, yung binibigyan natin sila ng another option or inaalalayan natin para maramdaman nila na hindi talaga sila binabawalan despite lang ano ng policy. Ngayon, kung talagang sige, given, sobrang arrogante talaga niyan, i-endorse natin doon sa ating mga officer. Huwag nating dadamdamin
I mean, yung kikimkimin mo yung galit na inis ka, may stress po tayo dyan. Tandaan natin, pag nagalit sila, okay lang, basta tayo hindi ka. Wala namang mawala sa atin. Ganun talaga, sabi, napaka ano naman ng ganyan sabi niya, sobrang hipokrito naman, hindi ka magalit. Ganun po talaga, tatanggapin talaga natin yan. Pero ako in my experience, sobrang dami ko ng pinagdaanan na ganyan na talaga naman. At isang kwento ko lang, doon pa nga po, no, ako naka-assign sa bangko din. Nagmamanage dahil ilang security personnel sa bangko, kaya lang medyo talaga kaya nagpalipat tayo. Pero way back 2000, I think matagal na kasi nag-aaral pa ako that time sa Bulacan State University, kaya hindi ko siya natapos yung kontrata dahil nga kailangan ko mag-study. So, nung naandun ako sa bangko na yun, imagine nyo branch manager ng bangko, malaking bangko po ito, hindi kilalang bangko, hindi na po natin babanggitin. At yung boss ko na yun, ay sobrang talagang napakabait talaga. I mean, alam mo yung mapaka down to earth niya despite yung kanyang posisyon. Kaya minsan nga sinasabihan ako niya, Dan, huwag kang magmamamadali sa trabaho mo, relax ka lang, hindi mo pakiw yan kasi mamaya magka-complicated kanya sa puso mo kasi nagmamadali ka, gano'n lang talaga, huwag kong mamadali, dahan-dahan lang. Kasi napapansin daw niya, masyado akong sobrang bilis ko daw gumalaw, kilos mga ganito, kasi syempre bangko hindi naman po pwede yung di ba? Siyempre, may magkukuha, ganyan, ganito, punta ka dito kasi sasabihin ng mga security mo, sir, may ganito, sige, assist ka naman. So, may time doon na isang client namin galit na galit kasi nag ng pera, nag-deposit. Ngayon, yung pag-deposit niya, wala doon sa bank account niya, hindi nag-reflect. I think nasa 70,000 yata yun, yung dineposit niya. Galit na ngayon, ganyan ito, ang dami nang sinabi talaga. Talaga inaano na, pinipian na yung manager namin, tapos umiiyak na talaga siya, talagang alam mo kung napansin sa kanya, wala siyang sinabing hindi maganda. Kasi inaayos yung computer niya, check niya, baka nagkamali. Hindi siya yun yung kanyang teller, kasi sa teller nagpapasok ng pera yun so siyempre siya yung branch manager, inaano siya talaga, siya yung pinagsasabihan, ganito, yung mga tao mo, ganito, namin sinabi, siyempre ako monitor lang kami. Siyempre hindi po kasi big time pa rin namin client yun, malaki ang account sa bangko namin na yun. So, yung nangyari pala doon, matagal talagang umiiyak na talaga. Hindi halos na yung manager namin. Siyempre wala kami magawa. Hindi naman gumagawa ng hindi maganda yung salita lang naman. Although talagang hindi na rin maganda. Siyempre client po yun. Talagang alam namin talagang big time yun. Kahit sa ang branch yun, maraming nakadeposit. Yan mga siyempre. Hanggang sa na-realize nitong yung tumawag ngayon may tumawag sa kanya na sabi, doon pala sa ibang branch na ipinasok yung pera, hindi doon sa branch natin. So yun, mingi lang siya ng sorry, ganyan, ganito. So, kung siya ang manager na yun namin ay talagang di ba magwawala na yun, pero hindi. Hanggang sa umiyak na lang siya. Di ba kung nakasabi ko, sobrang niya talaga, deserving talaga niya na ma-promote. Di ba, yun, ganun din po dapat. Talagang ganun parte ng trabaho kasi natin yan. Tandaan natin, andyan tayo sa customer service. Hindi po pwede nakantinggal ng galdag ka dahil ganito, hindi po. Talagang ihuhulma mo yung sarili mo. Kumbaga, magkakaroon ka ng shining armor sa sarili mo mismo na ikaw, yung sarili mo ang mag-iingat kung paano mo i-handle yung isang sitwasyon. Kaya lagi ko sinasabi dyan sa hindi mo naman maituturo talaga ng perfect yan sa mga garbo dapat ganito, hindi. Kailangan ang golden rules na sinasabi ko dyan is situation dictates. Ano ba yung dinidikta ng pagkakataon? Kasi hindi natin alam kung ano, kahit sinabi mong ganito, iba naman yung naging twist, magagalit pa rin. Pero yung lagi mo sa situation dictates, ano ang dinidikta ng pagkakataon sa trabaho? Doon ka mag-base. Kasi ang mga seminar, ang mga training, ano lang po yan. Kumbaga yan ay guidelines lang, pero not to the point, magagamit mo talaga in reality yan. Meron, pero napakabihira. So, ikaw ngayon ang gaganap. Kaya kailangan ang guard talaga, punong-puno yan ng training, especially when it comes to customer service. Kaya kailangan yan lagi natin yan sa mga guard natin, kung paano kayo magpasensya. Huwag nyo sasabihin sa amin, hindi ako ginaganito. Sa inyo yun, hindi ka ginaganyan. Nasa inyo ka ba? Nasa trabaho ka. So, dapat tanggap natin mga security personnel yan. Kasi ang binubuli ka o sinasabi sa isipin mo, sa sarili mo, hindi ka gano'n. That's enough. Huwag natin silang, kung ang biyabasehan kasi natin, yung ginagawa nila, ay mapapamali talaga tayo. Mali yung ginagawa nila, tatang-anuhin mo siya. Dahil hindi na mali naman, i-correct mo in a bad way. Hindi, kailangan lang yan. Pasensya ka lang, ma'am, pasensya na po. Sige po sir, ganito na lang po. Endorse ko po kayo sa officer namin kung sakali kayo payagan, ganito. Ngayon, kung sinabihan kayo na arrogante kayo, na dapat yung mga officer naman aralin. Kasi may mga iba kasi dyan Pag sinabing arrogante yung tatanggalin agad, ililipat agad, report agad sa agency, RTO, huwag dapat gano'n. Kailangan tayo mga officer ang mag-ingat sa kanila. Kaya sabi ng arrogante yan, bakit po, ano po bang ginawa?
ganun. Kasi marami sa amin din ganyan yan. May mga, siyempre, inaano namin yung ID ng mga girl, chinichet yung ID. Aba, ang sabi ba naman, tumitingin daw sa private part, sa dibdib. Ay, natural, saan titingin ng guard? Alam naman, ay, ang ID, di ba, naandyan naman sa harapan po yan. Tingnan mo yung mga sinasabi, ha. Before yun, ngayon kasi medyo limited na sa social media, eh. Takot na sila dahil talagang maano sila sa social media, di ba? Kaya ang ganda-ganda na social media, eh. Meron nangyayari, talagang mga arugante na yun talaga, yun diyan sa mga daanan, di ba, inaano yung mga ano natin. So, huwag tayo dumating sa point na gano'n. Pero hindi ko sinasabi na gano'n. Kumbaga, ang point lang, kaya ano pa yan, basta mahalaga bilang isang security personnel po tayo. Lagi niyong tandaan, mahalaga yung client. Kaya nga lagi sinasabi din yan, kami nagbabayad sa inyo, meron naman, totoo naman po talaga. May parte sila na ibinabayad din sa mga admin natin na kasama sa security fee, mga maintenance fee, housekeeping fee, pero not to the point lahat. Pero nandun pa rin po yun. At saka syempre yung client, mahalaga po yan sa client din natin. Halimbawa, isang company na kasi may mga clients company that we are serving for, syempre yung company, mahalaga sa kanila yan. Hindi nilalot ko ang laki-laki ng mga kinikita nila. Diyan, ganun po, that's business. So tayo mga security personnel, dapat lagi tayong pasensyoso. Kaya nga dapat, laging sinasabi, di ba, huwag natin dadalhin ang problema natin sa trabaho. Ibig sabihin, hindi mo madadala. Hindi ibig sabihin po na, habang nagtrabaho ka, alisin mo muna yung burden ng mga pabigat sa buhay mo, yung mga load mo, bawasan mo muna, isasantabi mo muna. Lagi mo sabihin, yung problema ko, mamaya ka na. Magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Pagtapos mo, balikan mo. Kasi kung daladala mo sa ulo mo, tapos nagkaroon pa ng ganyan, di ba, kaya ang dami nagkakaproblema. So, dapat po laging gano'n. Kaya naman yung sabihin, kasi client po yan, mahalaga yan. Lagi yung tandaan, kapag may pasaway, isipin na lang natin yung positive na, pasaway to si ma'am, si sir, salamat may trabaho. Pero, hindi naman ako. Pero wag tayo ngingiti-ngiti kapag kausap sila, kasi baka sabihin nag-ano tayo, yung parang tinatawan-tawan. Kumbaga, yung ating body language, yung action natin, yung mag-make face ka, wag dapat iwasan yung normal lang. Sige po sir, ganito lang po. Yung mga subordinate na karakar ng ganyan, so pag hindi nyo na kinaya, i-endorse nyo na. Kaya yung number 9 palagi, di ba? To call the superior officer in any case not covered by instruction. Kaya nga mahalaga ang 11 general orders. Kasi katulad ka na, may interviewin ako supposedly ng security, kabisado mo ang 11 general orders. Hindi sir, dalawa lang. Kaya nga 11 hindi dalawa Di ba? So wag kasi dapat lahat tapos aaralin. Kasi yun ang gagamitin natin pagdating sa trabaho. Kumbaga, ito yung ating mga kalasag, mga sandata natin ang gagamitin natin. Kasi kung wala kang equip, hindi ka you're not well equipped, haharap ka sa trabaho, magkaklag po yan. So number 1, iyon po dapat, paigtingin natin yung customer service. Paano tayo mag-handle ng isang sitwasyon. Magpabara-bara, magtatanong. Yung lagi, pag hindi na kinaya po, due number 9 na lang. Tawagin niyo yung officer para at least siya yung mag-handle. So yun po. So talaga pong ganon, yung nagtanong po sa akin, marinamak kung sakaling bago lang, for matagalan, normal na po yan. Yan po ay talagang realidad ng ating mga client. Hindi naman lahat. Tsaka minsan mababait, hindi naman yan Ganyan lang talaga, lalo yung mga hindi naman sila sobrang talaga. Kaya lang nagkakagano, marami kasi mga dala rin sa buhay yan, mga load na negosyo, pamilya, ganyan, mga tao nila. Di ba kung minsan din natin mapipig? So, ang importante lang po doon, i-handle natin ang tama. Dapat lagi tayo ang mag-a-adjust. Yun ang pinaka-the best na iiwan ko po sa inyo. You have to adjust always. Hindi mag-a-adjust ang client. Tandaan po natin. Lagi ang sinasabi, di ba? Customers is always right. But not all the point. Pero, ano talaga yan? Yan ang realidad Customer, bawa, ikaw ang may-ari ng isang kumpanya, ang customer na pasawin sobrang laki pinapasok sa company, ito piliin ko to, compare mo sa akin, ililipat lang kita, di ba ganun So, para mahalaga, i-handle natin ang ayos. Para at least, marirealize yan in return, mali siya. Hindi naman makihingi ng sorry yan. May mga iba din, mahihingi ng sorry, pero ang iba niyan, ang gagawin niya. O guard, pang merienda ninyo. O guard, salamat ha, ito yung ganito. Ayun, ibig sabihin nyo, nare-realize sila, may mali din naman sila. Ang iba naman, nag-a-approve, kasi sa nag-guard na, may ilang ulo ko kanina, kaya kasi so, ganun lang palagi. Walang taong masama. Lahat yan nilikha ng Panginoon yan. May kabutihan yan. Dangal nga lamang nadadala lang siguro ng mga sa surroundings nila, yung mga problema. So, intindihin natin. Kaya dapat ng security, mahaba yung pasensya. Sa psychological effect sa atin, dapat medyo malawak tayo. Dapat pasensyoso. Hindi dapat palaging arugante na masabihan ka lang, balansibuyas ka na, nagtatampo ka na, naiinis ka na. So, wag. So, I hope po nakatulong po yung vlog ko na to doon sa tanong, lalo sa user. So, ingat po palagi sa duty. I-handle po natin ng tama. Talagang kaya natin yan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.